So sinasabi rin po ng DOH yun nga na most cases naman are mild pero meron pa ring mga na-ospital. Tama po ba ito, Yusek? Dito sa bagong bilang, ilang porsyento po yung mga na-ospital? Opo, meron po tayong titingnan ko yung numero, no? Doon sa na-i-record, so far total po, hindi dun sa bago, sa total na na-record ng Quezon City as of July 4, na 125, doon pa lang ho, maliit na 68% na mas mababa. Yung sasagot sa tanong nyo, DJ Chacha, ilan yung na-hospital? 17 lamang, 17 po. Ang karamihan po, or 108, yan po ay 86%, sila po ay outpatient, ubose po na pinauwi rin po at gumaling na. Sa katunayan, 70% na po yung gumaling dun sa bilang natin na 125 cases. At madalas ito pong karaniwan po sa mga na-ospital, yung tinatawag nating nasa vulnerable sector. Yes, yan po yung ating kailangan bantayan. Tama po naman na kailangan mag-ingat pa rin dahil sa lahat po ng mga sakit, mapa-COVID man or mapa-lepto, dengue, ang pinaka-nangangailangan ng pag-iingat yung ating vulnerable na matatanda dahil mababaho yung kanilang immune system o kaya yung mga sobrang bata dahil sila rin po parang matatanda, hindi pa ganun kalakas yung immune system. And meron tayong mga kapatid na tinatawag na immunocompromised. Yun po yung mga kailangan talaga mag-ingat. Oo, at hindi rin po ito nakikitaan ng DOH nung tinatawag nyo noon na clustering. Explain lang po natin na mabilis ano po ulit yung clustering, Yusek? Pag sinabi po ng DOH na clustering, ginagamit natin yun sa lahat ng uri na sakit. Ibig sabihin ho sa simpleng salita, may napapansin kaming nagugrupo-grupo na tila ba ay nagkakahawaan sa isang maliit na lugar. So yan po ang tinitingnan natin. Sa kausap po namin yung Quezon City Epidemiology and Surveillance Division. Kasi sabi namin, syempre DJ, kailangan tignan pa rin natin kahit tingin namin maliit yung numero. Yes, sabi namin, saan pa nagka-cluster yung lugar na yan? And sabi nila, may mga health facility at maaaring mga maliliit na barangay, I think nabanggit na rin Districts 1 and 4. Pero hindi yung buong distrito po sa mga kapatid sa QC, hindi yung buong distrito. May maliliit po na doon tila nanggagaling yung mga kaso. Pero wag po tayong mababahala dahil hindi ibig sabihin na kumakalat siya. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.